Ito guys, update tayo sa Kim Pao at saka si Kim Cho at saka si Paolo ngayon guys ha. Ito tayo, update tayo for today sa kanila. May nakapanood ka ba? May nakapanood o napanood mo na ba yung Reels or TikTok video ni Kim Cho at saka si Paolo Avellino kaninang umaga na gusto mong pag-usapan natin sa ngayon? Yan po yung ating updates. Heto guys, marami nga kumakalat ng IG stories at TikTok Reels kaninang umaga, April 17, dahil sa kanilang airport mode at rehearsal para sa world tour. Itong mga pinag-uusapan sa X, Twitter at TikTok. Number 1, the hoodie mystery. Yan yung sinatawag natin the hoodie mystery. Kasi maraming mga fans ang nakapansin sa isang TikTok reel na parang suot ni Kim ang jacket o hoodie ni Paolo habang nasa dance studio sila. Hindi ito kinumpirma ng dalawa. Pero ang mga detective fans natin dito, nakagaya sa ating guys, ay mabilis na nag-side by side ang luma at bagong picture nila. Heto na yung sinasabi natin sa kanila guys, na maalala niyo ba yung ginagawa nila kaninang umaga ba na halos very simple gesture lang ito sa mga fans very simple gesture. Isipin mo, ikaw naggaganong-ganon ka ba? Yung mga fans mo halos daig pa nila detective. Halos isang kibot mo lang or isang alindog mo lang, halos kita na nila at nadetect na nila kung ano yung nagkagawa mo. Kaya mga itong sila Kim Cho sa si Paolo Avellino, lahat ng mga ginagawa nila, kaya nga may nag-viral guys dahil kahit ano man ang kimbot nila, kahit ano man ang kanilang gagawin, kilig yan. Yan ang tinatawag ni kilig sa mga loyal na mga fans ng Kim Pao. Kaya tayo dito guys, is kapag alam na natin na ganyan yung sistema ng Kim Pao guys, nagmumukha na tayong detective dito, di ba? Yan po yung tinatawag natin at yan po yung gustong-gusto natin para lang ba maging maayos ang Kim Pao. Ang pangalawang topic natin for today guys is yung Candid Coffee Run. May mga lumabas na stolen video sa TikTok kung saan nakitang si Paolo ang tagabitbit ng bags at kape ni Kim habang pumapasok sila sa building. Ang caption ng uploader, ang tunay na gentleman ay hindi lang sa harap ng camera. Wow na wow, which is very true. Alam niyo to guys, hindi lamang sa sa mga sets at sa mga yung may mga kasama sila na on cam ba, hindi lamang gentleman si Paolo sa gano'n na bagay. You know guys, nung nakita namin sila Kim Cho at si Paolo, which is nung nagra-running sila hindi ko kasama si legit na sources natin dito guys, kasi nagkaubo itong si legit na sources natin, yung nagsasabi sa atin na kasama natin sa showbiz, ay nagkaubo kasi siya. Ngayon, hindi namin siya nakasama sa mall. Pero you know guys, it's a coincident ang tawag dito. Kasi kami, may balak kami bibilhin sa mall. Tapos nataon na ang daming taong nakapalibot. Parang sinaround nila ang Kim Pao. Bating-tingin kami dun sa itaas. Pumunta kami, nag-lift kami para makita namin kung bakit nakapulipot yung mga tao dun sa baba. Pumunta kami sa taas kasi pag pumunta ka kasi sa taas ng mall guys, makikita mo yung dahilan kung bakit maraming tao sa baba, di ba? Yan yung kadahilanan mo. Pumunta kami dun sa taas, nakita namin mga Kim Pao. Ngayon, itong si Paolo Avellino at saka si Kim Cho guys, syempre sa dami ng tao, hindi kanila mamumukhaan, in fairness, hindi kanila mamumukhaan kasi ang daming tao, ang daming sumisigaw. Ngayon, bago pa lang sila namataan ng mga tao guys, ay nakita na namin, nabitbit na ni Paolo Avellino si Kim Cho, yung mga bag ni Kim Cho guys, halos nga kamay-kamay lang si Kim Cho pati nga cellphone ni Kim Cho, in fairness sa kanila, speaking sa kanilang cellphone guys, alam mo sila yung may tinatawag na may privacy, lalo pagdating sa cellphone, bawal
hindi na sa bawal ba, pero yung bang dapat huwag kang maging agresibo pagdating sa cellphone. Huwag mong i-check ito, i-check yan, ganito, ganyan. Yung privacy. Wala kasing, kung sa kanila guys, wala kasing open about sa phone. Kung cellphone mo, cellphone mo. Kung cellphone niya, cellphone niya. Wala yung password mo nga, o ganito nga. Walang ganun, wala silang ganun guys. Kaya maraming nagtataka sa kanila bakit they still growing. Yung relation nila is still growing and still blooming and still going on kahit walang ganun na about sa cellphone guys. Ito, dadako ulit tayo dito guys. Dito na tayo sa yung bang sa paghawak ng bag. Kahit nga tapos na yung set guys o dito tayo sa mall, nakita namin bit-bit ni Paulo yung bag. And then after that guys, paglabas na naman nila doon sa private exit, si Paulo pa rin yung nagbibitbit every time guys, hindi lang sa mall, hindi lang sa on-cam or whatsoever. Alam nyo, walang kabit-bit si Kimi pag lumalabas yan. Halos lahat si Paulo Avellino ang nagbibitbit ng mga bagahe. Pati pag nagta-travel sila, kung konti lang bit-bit ni Kimi, promise. I know it. Kasi nakikita mo naman sa kanilang mga vlog guys. Kikita mo naman na halos 2 kamay na ni Paulo ang nagbibit-bit ng maleta. Yan yung katotohanan niya. Kaya nga, ang tunay na gentleman ay hindi lamang sa harap ng kamera. Which is totoo ito guys. Kasi nakikita ko din sa mismong mata ko kapag sila'y nagta-travel, nagsiset ng rehearsals, lahat yan guys, pag lumalabas sila, ang bit-bit lang bikini, maybe yung maliit lang na bag. I think that's a big, yung maliit lang na bag guys. At nadako tayo sa pang tatlong topic natin for today guys. The secret rehearsal snappy. Nag-leak yung isang backling clip ng kanilang production number para sa US tour. May bahagi roon na sobrang lapit ng kanilang mga mukha habang sumasayaw at kitang-kita ang tawanan nila pagkatapos ng seryosong choreo guys. Ibig sabihin nito guys yung siyempre rehearsal yan. Habang nagre-rehearse kasi mga to guys ay nakakapansin yung mga taong nanonood sa kanila na konti-konti na lang ba para maghalikan sila. Kaya nga ito yung mga sabi ng mga iba dito guys na pati yung mga manonood sa kanila kikiligin. Kasi nga alam nila kung saan dapat ilugar yung kanilang pag very close. Pero in fairness, alam nila guys, alam nila na muntikan na silang maghalikan. Pero instead sana na magalit yung director dito guys sa kanila. Pero natuwa pa kasi nga yung rehearsal na yun guys, alam naman ng director na tutok na yung kanilang rehearsals, tutok na yung lahat sa kaganapan sa kanila. At least alam din ng director na stress na sila kasi yung schedule nila is very toxic na. At pinapatawa pa rin nila yung kanilang sarili sa pamamagitan ng ganito lang guys. Yung pakasimple lang ba? Kaya na-appreciate din ng director nila guys na si John Prats na alam ni John Prats din na very stress na ang Kim Pao eh. Kaya kahit sa ganitong lagay lang, ganitong emotions lang ay okay na yun sa kanya. Hindi na yun sineseryoso kasi alam niya naman na this is the relieving, healing sa mga stress nila guys. At ang apat na topic natin for today guys is about sa TikTok live kulitan. Ito guys, yung TikTok live kulitan nila sa isang maikling pasilip sa social media nila guys. Kaninang umaga lang to, biro ni Kim na antukin daw si Paulo sa rehearsals. Na sinagot ni Paulo, paano hindi antukin? Gabi-gabi tayong magka-FaceTime. Isang hirit na kinabaliwan ng mga Kim Pao shippers. O eto na yung sinasabi natin guys na alam mo pag yung nagtatanong si Kimi or di kaya ay gina-joke na si Paulo Avellino yung bagsak ng salita ni Paulo Avellino ay it's a real fact. Ito yung sinasabi natin na may katotohanan
Kaya parang si Vice Ganda lang ito guys, kung tutusin, pag nag-joke si Vice Ganda, yung bagsak ng kanyang joke guys is may katotohanan. Kaya ganito rin si Paulo kasi alam niya na lahat ng ibabagsak niya kay Kimi ay may katotohanan. Hindi ito kung gawa-gawa lang ba. In fairness, gabi-heavy talaga sila nagpe-FaceTime. Kasi nga alam niyo dun sa live ni Paulo, if hindi po kayo fan kay Paulo guys o hindi kayo fan kila Kimchi at saka si Paulo, maybe sabihin nyo nagsisinungaling ako. Pero nagkakamali po kayo ha. Sa kagaya kong fans ng Paulo, ng Kim Pao guys, ay detective din ako sa kaganapan nila. Mapabads man yan or mapagoods man yan. Kasi nga, kapag ang binablog mo is, ang content mo is about sa Kim Pao, normally, maggagather ka dyan ng information para sa kanila, negative or positive. At least yun alam mo kung ano yung side din nilang dalawa. Diba ito guys? Ito na, yung sinabi ni Paulo Avellino na gabi-gabi sila nagfe-FaceTime, which is very true. Kasi si Kimi kasi guys, ang gusto niya kasi after that set, ayon dito sa ating legit na sources guys, after the set or pag uwi na nila is always nakakonect yung communication nila sa isa't isa. Ayaw niya na may mabahiran ito ng something negativity. Kasi nga, yung nakaraan ni Kimi guys, alam naman din natin, yung nakaraan ni Kimi guys ay talagang alam mo na. Nahihirapan nga si Kimi na mag-move on dun sa kanyang nakaraan dahil nga sa hirap ng 12 years na yun guys, sinalo lahat ni Kimi yung sakit at nahirapan siyang nag-move on at dahil dyan guys si Paulo Avellino yung dahilan ko bakit siya nakakapag-move on at dahil kay Paulo din guys, ayaw din niya masira yung kanilang reputasyon or yung kanilang relasyon, lalong-lalo na yung kanilang pinagsamahan. Kaya nga, sabi nga dito, ay gabi-gabi silang nagpe-FaceTime para sa ganun. Yung communication nila is very tight guys. Walang makakapigil sa kanila kung ano yung gusto nila. Kasi nga, pag walang communication, masisira at masisira ang isang tambahan. Kahit anong tibay yan ng pader guys. Pag yung communication ang nawala, mababaliwala lahat ng pinaghirapan. At bago natin tapusin yung ating updates for today guys, ay shout out muna tayo sa mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa ating YouTube channel. Maraming salamat guys. Alam ko kayo po yung aking masugid na viewers. Ipagpaumanhin niyo po na hindi na ako gagamit ng voice over kasi marami pong hindi nakakaintindi sa mga salita natin sa voice over. Gamitin ko na lang po itong original na voice ko para sa ganun ay mas malinaw sa pandinig ng lahat ng ating viewers. Ito guys, please like, share, and follow also and subscribe also. Everything do it kung gusto nyo guys ha. Kung gusto nyo ng more updates about sa Kim Pao guys, please follow the Peanut Vlog. Always think positive guys sa mga senior dyan sa mga ibang bansa. Always think positive and pray to the God kasi ang pagiging positibo ay nakakagaan po yan sa pang-araw-araw natin. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.